Isa ka ba sa mga nahihirapang umintindi ng slang ng mga Kiwi dito sa New Zealand? Kung oo, para sa itong video na to. Una, kapag sinabi nilang sweetest, akala ko nung una, pagdating ko dito sa New Zealand, insulto yun. Akala ko, ang ibig sabihin nun, may matamis kang puwet. Manya! Yun pala, ang ibig sabihin nun, sang-ayon lang sila sa sinasabi mo. Parang ganito, do that one and this one and like this and I'll do this later. Okay? Sweetest. Pangalawa, sure my cousin, shot G, sure my bro, shot my brother. Yun yung casual way nila na pagsasabi ng salamat. Halimbawa, I like your shirt brother, looks good on you ha. Sure my cousin, sure my bro. Pangatlo, all good. Ibig sabihin, walang problema, okay lang yan, ayos lang yan, o sige pre, everything's good. Halimbawa, hey bro, sorry about that. All good. So, imbis na, all good my bro, letter O at W, letter Y. All good my bro. Pang-apat, do you want some chopsticks or fork? Yeah, nah. What about some tissue? Nah, yeah. Would you like to buy some drink as well, sir? Yeah, nah, yeah. Here's your change. Would you like to donate it to the charity? Nah, yeah, nah. Nakakalito, no? Yung una, ang ibig sabihin ng yeah, nah ay hindi. Pangalawa, ang ibig sabihin ng nah, yeah ay oo. Pangatlo, ang ibig sabihin ng yeah, nah, yeah, oo ulit. At ang pang-apat, ang ibig sabihin ng nah, yeah, nah I know. Para malaman mo kung ano yung sagot nila, doon ka magbabase sa huli nilang sinabi. Panglima, eto sinasuggest ko sa inyo na gamitin nyo to. Halimbawa, bibili kayo ng KFC, bibili kayo ng kape, bibili kayo ng sushi. Ito yung pinakamagandang sabihin para magmukha tayong native dito sa New Zealand. Here's your order. You have a good day. Ngayon, ang sasabihin mo, tatamaan ka sa akin mamaya. Pang-anim, has gone. Ang ibig sabihin nun, how is it going? So, tanong siya. Dalawa yung ibig sabihin ng how's it going. Una, kapag kilala mo yung tao. So, paano ka ba magre-respond kapag sinabi sa'yo yun ng kakilala mo? Pwede na kayong mag-start ng conversation kasi magkakilala kayo eh. Pero, yung pangalawa, hindi mo kailangan sagutin. Hindi mo kailangan mag-initiate ng conversation. Halimbawa, how's it going? Ganun lang, huwag ka sasagot. Kasi ang ibig sabihin nun, gusto lang nila maging friendly, gusto ka lang nilang pansinin. So, ngumisi ka lang. Pero sa Pinas mo gawin yan, ano? Tsapang mo ah! Pang-pito, ito yung pinaka-controversial. Simula nung pagdating ko dito, ito yung palagi kong naririnig na nabibigyan ng ibang kahulugan ng ibang mga Pilipino. You know what I mean? You know what I mean? You know what I mean? Yes, I know what you mean. You wanna take it outside? I'm gonna punch you in your face. I'm gonna punch you real hard. Your nose is gonna break and you're gonna eat using a straw because I'm gonna break your mouth. Mga kaibigan, andito ako para sabihin sa inyo na expression lang nila yan. Kaya huwag kayo ma-offend. Kasi syempre nga naman kapag tinagalog mo yung you know what I mean? Ang Tagalog nun kasi, naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Bilang isang Pilipino, nakaka-offend talaga, di ba? You know what I mean? Pangwalo, smoko. Pag sinabi mong smoko, maninigarilyo kayo sa labas eh. Pero dito, ang ibig sabihin ng smoko, break time. Pangsyam, kapag yung mga sinasabi nila merong letter A, Y, E sa huli, kailangan wala ka lang sabihin, makinig ka lang sa kanya, ngumiti ka lang. I was just walking down the street, bro, and I saw this guy, and I gave him a hiding eye. At ang pang-sampu, ito yung pinaka nakakainis sa lahat. Ready ka na ba? Barbecue. Wag kang mag-i-expect nakakain ka ng inihaw. Kasi naranasan ko na yan eh. Lalo sa trabaho, sasabihin, we have a barbecue at the end of the month. Di, excited ako, no? Uy, may barbecue pala dito every month. Kakatikim tayo ng masarap na inihaw na baboy, inihaw na beef. Pero pagdating nung araw na yon, pagtaas ko dun sa smoker room, may hotdog, may sibuyas, lalagyan mo sa ibabaw, tapos lalagyan mo ng ketchup, tsaka mustard. Siyempre may coke din naman. It is such a disappointment.
Ay, nako. Ayoko na.